nandito na naman po tayo sa panibagong video content ko. This time, i-discuss natin ang ilan sa mga reasons bakit nag-aaway ang mga lovebirds. Pero bago yan, tingnan niyo muna ang lipstick ko. O, diba? Parang nasubsub sa ubas. Partida yung ubas, hinog ha. Mukhang mamahalin. Pwede nang gawing alak. Diba? At yun na nga. Ngayon mapapanood niyo po kung ano yung mga reasons bakit madalas na nag-aaway. Well, pwedeng hindi lahat na tama, pwedeng kulang, pero ito yung iilan sa mga sabi ng friends ko. Sigurado akong lahat tayo ay makaka-relate dito. At kasama ko sa video ito si Bebe North. So, panoorin nyo na eh! Oh, bakit na kasi mangot ka na naman, Bebe? Huwag mo akong hawakan. Bakit? Hindi naman kita inahawakan ah. Kaya nga hawakan mo ko. Basta nainis ako sa'yo. Bakit nga? Lagi ka na lang ganyan. Anong ganito? Hindi kita maintindihan. Anong ganito? Lagi mo na lang pinipili yung mga tropa mo. Sabi mo sa akin kagabi, natutulog ka lang. Nakita ko yung selfie mo, nasa bar ka. Wala ako sa bar noon, be. Anong wala? Ano, palaginip lang yun? Nagdodota ako kagabi. Kita mo kung hindi tropa, Dota. Oo, at least Dota, di ba? Minsan lang naman kami lumabas, lagi nga tayo magkasama eh. Anong minsan? Nag-breakfast kayo, sabi mo, Bebe, breakfast lang kami ni Tuto ah. Lunch. Bebe, lunch lang kami ni Buknoy ah. Dinner. Bebe, dinner lang kami ni Tropa ah. Saan ako doon? Merienda? Ganon? Hindi ka rin nagkita? Lagi kang ganyan. Ikaw naman, masyado ka namang nagtatampo. Pati mga kaibigan ko, pinagseselosan mo. Sorry na. Ano Ikaw ba may gusto mo? iwasan. Ang gusto ko, sama mo din ako. Kasama ka naman sa mga pangarap ko ah. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig. At ayan, hindi talaga natin maiiwasang pagtalunan pag pinipili ng isang partner natin yung sumama sa tropa nila. Pero hello naman kasi te. Minsan, bigyan din natin ng kalayaan yung mga partners natin na makasama yung mga friends nila. Bigyan natin sila ng chance na mag-explore. Kasi alam nyo ba, ang mga natututunan natin sa buhay natin ay nakukuha din natin sa mga taong nakikilala natin. Ang mahalaga doon ay magpaalam ng maayos, huwag matakas, huwag magsisinungaling. Sabihin mo lang, pupunta ka sa tropa mo at mag-friends-friends. Para walang gulo, di ba? O kaya naman, paglalabas ka, isama mo yung partner mo. Pero sinasabi ko nga, hindi naman palagi. Ang mahalaga doon ay nagpapaalam ng maayos. Okay ba? Alam mo, hindi ka na talaga nagbabago. Lagi na natin ito pinagtatalunan, hindi ka pa rin tumitigil. Lahat ng ayaw ko, ginagawa mo pa din. Ano na naman ba kasi yun, be? Ano ba yan? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Gusto mo sabihin ko sa'yo? Kaya nga ako nagtatanong. Ay, naku, narinig ko sa'yo. Huwag mo akong daanin sa tingin. Eh ano nga? Hindi ko nga kasi alam. Yung ex mo, yun ang problema ko. Anong ex? Ex nga, ex na, wala na yun. Ex mo man siya, dati mo pa rin siyang minahal. Kaya hindi pa rin pwedeng pag-like mo sa picture niya. Kahit na, ex na yun. Ikaw na yung check ng buhay ko. Ikaw na yung check ng buhay ko. Ikaw na yung check ng buhay ko. Anong check? Bakit check? Dahil ba hindi ako chick, kaya check na lang ako? Ano Ay, gusto nako. mong gawin ko sa'yo? Ang gusto ko, mag-deactivate ka ng Facebook at mag-install ka ng Friendster. Ganun ang gawin mo. Wala nang Friendster ngayon, din. Basta, gusto ko gawin mo lahat na makakaya mo. Sige na. Kahit Instagram lang, din. Ayoko. Kasi gusto ko pa rin nakikita yung mga pictures mo. Sige na nga, pero gusto ko, lahat ako dun, gusto ko nakakulage. Basta ako lahat ah. Oo naman, ikaw pa yung profile pic ko dun. Sige ah, gusto ko 1 by 1 whole body ah. Nako, kahit 100 times zoom pa yan. Sige Sa na ikaw. nga, makita nga tayo. Hindi talaga maiiwasan na sa isang relasyon ay mag-aawayan ang mga ex. Kasi nga naman, minsan na yung minahal, minsan na yung nakasama. So parang minsan iniisip nyo na, baka mahal niya pa yun, baka hindi kasi laging ganon. Kasi nga, di ba, kaya nga maikaw ngayon dahil wala na yung nakaraan. At saka besides, hindi natin kailangan magalit sa mga ex nila or hindi dapat natin sila kailangan pagsilosan or hindi dapat natin paulit-ulit na pag-usapan ang tungkol doon. Bakit? Pag binalikan mo bang nakaraan mo, bago mo pa? Hindi naman na, di ba? So, hayaan na natin yun. Kailangan, pag nagmahal tayo at pumasok tayo sa isang relasyon, irespeto natin lahat ng parte ng buong kwento nila. So, huwag nyo na pag-awayan yun. Ang mahalaga ay yung present at gumawa ng bagong future. So sweet, di ba? Bebe love, sorry, nalobat ako. Wala ka namang bagong dahilan. Eh, wala eh, nalobat nga ako. Ipapatext na nga ako sa'yo, kaya lang, biglang nalobat. Nalobat, ang dami kong text sa'yo mula breakfast. Nag-text ako sa'yo kain, ligo, lakad, tulog. Wala kang reply. Ayun nga, mag-reply pa lang ako, kaya lang pumasok yung 10 text mo, biglang nalobat. Ang bihira, siguro may ka-text kang iba. Wala. Ikaw lang.
Wala nga akong load eh. Free data nga lang ako palagi, baby loves. Free data, eh ba't di mo ako chinachat? Alam mo yung mga chat ko nga sa'yo, nakita ko sinsin mo lang. Ha? Sisin mo? Parang wala akong na-open na messages mo. Ay, ako rin pala nag-open ng messages ko. Ako pala may hawak ng account mo. Hindi sumasagot sa text, hindi sumasagot sa tawag. Kahit sino naman, di ba? Kahit nga nanay mo, pag di ka nag-reply sa text o hindi ka nag-reply sa tawag, di ba? Mano lang naman, kung sakaling busy ka at hindi ka makapag-reply, mag-message ka, busy. Pag sobrang busy talaga, bilang at saka si. Alam mo kasi, ang mahalaga lang doon, eh nararamdaman ng mga partners natin na naaalala natin sila. No matter gaano man tayo kabisi sa isang araw. At tayo namang mga partners, tayo talaga, hindi namin sarili ko. But at tayo namang mga partners, kailangan natin lawakan yung pangunawa natin. Kasi tandaan mo, kung may girlfriend o may boyfriend ka, hindi lang ikaw ang mundo niya. May sarili din siyang buhay. So kailangan mo i-respeto, kailangan mo magtiwala. And again, ang mahalaga lang dyan is proper communication. Sabihin mo, kung ba't di ka makapag-text, tumatay ako, walang signal sa CR, wala akong load, pasahan mo ko. So ayun, konting unawa, konting maturity, push na yan. Ano, baby loves? Kakain ba tayo? Sige, ako maghanap ako ng kakainin natin, ha? Oh, Ba't ganito to? Bakit may lock to? syempre, para pagka nanakaw, di mabubuksan. di ba? Nanakaw? Ano tingin mo sa akin? Magnanakaw? Mukha lang ako magnanakaw pero di ako magnanakaw. Ba't pati sa akin may lock to? Oo, nanakaw mo yung puso ko. Oo, nanakaw mo yung puso ko. Oo, nanakaw mo yung puso ko. Mo na rin kaya ako sa'yo. May lock yung phone! Nako, mga te. Minsan talaga nakakaduda yung ganyan. Kasi feeling natin, may tinatago to kaya may lock yung phone niya. May katext tong iba kaya may lock yung phone niya. Pwedeng ganon, pero baka rin kasi hindi. Alam mo, minsan sa relasyon, mahalaga din yung privacy. Kahit na committed tayo, or may girlfriend, or may boyfriend, mahalaga din yung may tinitira tayo sa sarili natin, hindi lahat. Pero kasi kung isipin nga naman, kung wala ka nga naman tinatago, pwede mo rin i-unlock. Pero sabi nga ni Bebe Loves, paano nga naman kasi pag nanakaw, di ba? O kung may lock yung phone, hindi magagamit. Siguro ang bottom line lang dyan is huwag tayong paraning. Tanungin natin, ba't natin awayan? Tanungin, ba't may lock yung phone? Kung ano yung sagutin niya, tanggapin mo. Ganun lang yun, para iwas away. Mas masarap matulog na mahimbing na walang kaaway, di ba? Nasaan na kaya yun? Lagi na lang niya ako pinaghihintay. Uy, sorry, baby loves, na-late ako. Wow ha, parang wala nangyari. 3 days na ako nandito. Sorry lang sasabihin mo. Saan ka ba naggaling? Traffic kasi po sa amin. Traffic? Eh wala ngang kalsada sa inyo. Ano sinasabi mo? Ginagawa kaya yung GRT. GRT, di ko alam yung pang mayaman yun. Lagi ka na lang late. Ang usapan natin, breakfast eh. Noche Oh. buena na. Last week pa ako nag-text sa'yo na mag-breakfast tayo. Lagi ka na lang late. Di ka naman magbabago. Traffic nga. Na traffic? Oh, kung ang usapan natin alas 9, ba't di kahapon umalis ka na? Sorry na. Ikaw kasi masyado kang maaga eh. Eh kailangan ko talagang maging maaga. Early bird catches the early bird. Paano kung makuha ka ng iba? Ano ka lang agahan? Baby loves, di mo na ako kailangang i-catch. I'm all yours. I'm all yours. I'm all yours. Gusto ko lamang sa buhay ay akapin mo ka. Sige na nga, maging lovebirds na lang tayo. Late lagi! Kahit saan naman nakakainis yan, di ba? Kahit nga sa trabaho o pag-uwi sa bahay, di ba? Late lagi, pag-aawain nyo talaga yan. Isipin nyo na lang anong pakiramdam ng mga taong naghihintay. Meron din namang iba excited na excited makita ka tapos late ka at nakakainis din dahil lang traffic. Ano yung traffic ang mag-adjust sa'yo, te? Siyempre hindi, di ba? So kailangan mo mag-adjust. Iwasan nating malate. Alam nyo kung bakit? Pwede rin kasing mamaya, kung girlfriend mo, kung lalaki ka man, girlfriend mo kakahintay sa'yo, ay kung mapano pa siya. Di ba? Kung ano yung usapan nyo, yun ang gawin mo. Kung di mo kaya, maaga pa lang sabihin mo yung adjustments. Kasi alam mo, disiplina din yan sa sarili mo. Kung mag-boyfriend, girlfriend pa nga lang kayo, ganyan na kayo. Paano pa pag mag-asawa na kayo, di ba? So might as well, habang maaga, gawin nyo na ng tama, yung disiplina, yung pagmamahal, and also, iwasan nyo ng malit. Gising na maaga, mag-alarm, mga 10 alarm. Tigilan ng panonood ng YouTube. Pagka sumunod sa channel ko, tama na, tulog na. Okay? Alam mo, nainis na ako sa'yo. Bakit na naman, baby loves? Yung titig mo kay Tikboy, nainis na ako. Tikboy? Bakit? Inano ka ba ni Tikboy? Napatingin lang naman ako sa kanya eh. Tapos lagi ka pa nandun. Eh, Ano ginagawa mo rin sa kanila? Eh kasi lagi silang may pati eh. Di nakikikape ako. Yan ka na naman. Ilang kape yung tinitira mo doon, Kaping tinitira, pasalamat ka nga, kape tinitira ko dun eh. O ano, nanalo ka ba sa sugal?
Hindi. Kay Tikboy, hindi. Pero sa'yo, panalo na ako. Pero sa'yo, panalo na ako. Pero sa'yo, panalo na ako. Gumaganda ang paligid. Ano magselos? Alam ko naman gandang-ganda ka sa akin, pero hindi naman kita magpapalit sa iba. Selos. Well, normal talagang issues yan na magjojowa. Siguro kahit naman hindi sa may tinig ng ibang babae, may tinig ng ibang lalaki. Selos. Alam mo, hindi talaga yung naiiwasan. Pero siguro, kailangan mong i-build yung confidence mo sa sarili mo na kahit sino mang dumaan, kahit si Emma Watson pa yan o si Chris Evans pa yung dumaan, hindi ka magsiselos kasi confident ka sa sarili mo. Tsaka sabi nga nila, di ba, kailangan mong magtiwala. Kaya may makita kang katek siyang iba, tapos katrabaho, kung wala rin namang kaduda-duda, imbis kasi na iniipon nyo yung lakas nyo para mag-ipon ng happy memories, nauubos, kakaaway nyo. Bawas-bawasan nyo yung ganon. Okay? At dyan naman sa mga partners sa isa't isa, sabi ko nga, di ba, proper communication. Iwasan nyo na rin yung mga bagay, kung very, very light at kaya nyo i-adjust, iwasan nyo na rin yung mga bagay na dahilan ng pinag-aawayan nyo ng jowa mo. Para walang away, di ba? Sis, fire and give love. Okay ba tayo doon? No selos, ha? Konti lang. O ano, Bebe Loves, nagustuhan mo ba yung lipstick na bili ko sa'yo? Etong mukhang to, mukha ka bang nagustuhan? Bakit? Ang ganda kaya. Sabi ko, red ang bilin mo. Ba't gantong kulay yung binili mo? Para ako nasubsob sa ubas. Ano to? Red naman yun ah. Red? Oh my God. Ikaw, binilhan na nga kita ng lipstick, ikaw pa galit. Ano ba? Lahat na nga ginagawa ko sa'yo ah. Alam mo yan ang problema mo, no? Pag galit ako, kailangan galit ka din. Eh bakit? Eh galit ka eh. Siyempre, galit din ako. Hindi ganun, pag babae, sinusuyo. Napagod na nga ako eh. Kahit nga sa hardware, hinahanap ko yung lipstick mo eh. Hardware, hindi mo trinay sa Cartimar, baka nakahanap. Bahala ka nga dyan. Ang sungit mo naman. Sorry na. Sige na nga, enroll na lang kita sa prep. Turuan kita ng colors, ha? At yan nga yung problema. Pag galit siya, galit ka din. Pag galit siya, galit ka din. Pag galit siya, galit ka din. Huwag ganon. Para kasing siso yan, di ba? Kung may nasa taas, dapat may nasa baba. Kung may nasa taas, nasa baba, nasa paano mo may enjoy? So, ganon din sa relasyon. Pag galit siya, galit ka din. Pag alam mo, galit na siya, kumahinga ka muna. Yung pala, antay ka lang ng turn mo, di ba? Hindi ganon. Pag sabay kasi kayo, nag-clash kayo, sabog, walang maayos. Nakakapagsalita lang kayo ng masakit, may magagawa kayong hindi maganda, and hindi mo yun mababawi. At makapagsisihan mo pa, di ba? So, wala namang mawawala sa'yo kung mananahimik ka muna saglit, di ba? Pag dumating yung turn mo, doon ka bumawi. At usually, dapat mga lalaki mag-sweet naman kayo. Alam mo, mga babae, yun naman ang kahinaan eh. Konting suyo-suyo. Hindi yung paggalit, galit ka din. Huwag ganun mga pre. Anong tanong ha? Oh, tara na, kumain na tayo, Bebe Loves. Oo nga, nagugutom na din ako eh. Saan mo ba gusto kumain? Ikaw ba? Sa Mang Kinasal kaya? Ayoko doon, lilipad na ako kakamanok eh. Sa KFC. Ayoko din doon kasi mainit eh. Daming chicken. Mac Jollibee? Ayoko doon, kakain lang namin doon eh. Eh, saan mo ba gustong pumunta? Eh, ikaw nga bahala. Ang kulit mo naman, Baby Loves. Eh kasi kontento na ako kung nasaan ka, nandun din ako eh. Eh kasi kontento na ako kung nasaan ka, nandun din ako eh. Eh kasi kontento na ako kung nasaan ka, nandun din ako eh. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all. Alam ko naman yun, pero ikaw mamili ngayon. Kung saan tayo pupunta? Gulo-gulo mo naman eh. Oo, tas eh. Ako nga sinasabi. Bahala ka na nga. Galit ka na naman. Sige na nga, kahit saan mo gusto, susunod na ako. At nakakaloka nga yan. Yung tatanungin, saan mo gusto? Ikaw bahala. Saan ka pupunta? Ikaw bahala. Saan ka pupunta? Wag. Dapat siguro, kung hindi ka sigurado, pwede mong sabihin, taga lang nga, isip muna ako. Tapos siya ka sumagot. Mas mahirap kasi naghuhulaan kayo kung sinong masusunod. Kung may gusto ka, sabihin mo straight to the point. Alam mo kung bakit? Sayang kasi yung oras eh. Yung mga minutong nasasayang, di mo yung mababalik, di ba? Imbis na nabubusog na kayo, kumakain na kayo ng masarap na ice cream, o nagkakape ng malamig, di ba? Isip kayo ng isip na ikaw bahala. Pag-aawayan nyo lang yan. Imbis yung date, mapunta sa romantic and happy and lovely, mapupunta sa away. So, pag may usapan, or may, kung anong tanong siyang sagot. Okay? Iwas away, iwas gulo, at pag-save ng time. So, happy-happy lang tayo! Uy, alam mo, Bebe Loves, kapag kinasal tayo, gusto ko dito tayo, lumulutang. Tapos yung mga bisita natin, nakasalbabida. Masaya siguro nun, no?
Uy, ano ba yan? Ha? Ano ba sabi mo? Sabi ko, lulutang tayo dyan pag kinasal tayo. Ay magandang idea nga yun. Ano, di ka na ba titigil dyan? Cellphone ko ng cellphone, kasama mo ako? Ha? Ngayon na naman ako nag-cellphone Kasi Hindi, ngayon lang kanina ka pa. nag-cellphone Kanina ka pa kaya? Kanina? Oh, sino ba yung nahanap mo? Ba't ayaw mong tigilan yan? Ayaw mong tantanan yan, ha? Sino? Di ikaw. Gusto ko pagkasama kita. Nakikita na kita sa cellphone para times 2 ang pagmamahal. Sige na nga. Sorry na, baby loves. Okay. Oo naman kahit naman sino maiinis. Kahit naman sa normal na tao, di ba? Yung kausap mo ng cellphone, ang pakiramdam, uy, alam mo ba, ang pangarap ko yung kausap mo, ganun ng ganun. Hindi. Alam mo kasi, kahit hindi sa isang relasyon, bilang tao, respeto din yan sa kausap mo. Kailangan nag-pay attention ka or what. At saka, di ba, pagkasama mo yung partner mo, dapat alam mo yun, sweet-sweet, usap-usap ng mga bagay-bagay, o pag-usapan yung mga unsettled or unfinished business, kesa nagpo-phone. Kasi after naman nun, pag uwi mo ng bahay, pwede ka naman mag-phone. Tsaka, sino pa bang kukontakin mo? Kasama mo na siya, di ba? Pwede nyo nang pag-usapan yung mga ganung bagay. And kung importante man, pwede ka naman magsabi na, excuse me, kausapin ko lang to. Minsan kasi, kailangan mong iset yung mga priorities mo. Pero iwasan mo din yung mga bagay na alam mo hindi nyo pagkakasunduan. Ang hirap din kasi pag lagi kayong nag-aaway. Totoo naman na sa isang relasyon, yung mga away, yun yung magpapatatag sa inyo. Pero hindi rin healthy kung palagi. Kaya dapat adjust, matuto dun sa mga previous na issues nyo. Yan, pag si cellphone, tigilan mo na, te. Saglit lang naman, 1 oras, 2 oras. Pwede pagtapos, te, kahit idikit mo sa mukha mo yung cellphone mo. Okay ba yun? Huwag mo kalimutan yun, ha? At yun na nga po, ang ilan sa mga reasons kung bakit nag-aaway ang mga magjojowa. So ito lang po ang masasabi ko dyan ngayon. Sa relasyon, hindi talaga perpekto. Madalas nag-aaway, madalas may di pagkakaintindihan. Pero ang mahalaga, by the end of the day, pipiliin nyo pa rin makasama ang isa't isa. Wow naman, di ba? Isipin nyo na lang na pag nag-aaway kayo, maswerte nga kayo, kasama nyo na yung para sa inyo. Yung iba, nagdadasal pa lang sila kung nasa na yung para sa kanila, di ba? So ang gawin natin, pag nag-aaway, pag-usapan, may iba naman, pag nag-aaway, bigyan ng space, pag-usapan ulit. Ang mahalaga, ang technique daw dyan sa isang relasyon para mag-last longer is huwag kayong matutulog ng magkaaway. At saka, pag nag-away, walang hiwalay-hiwalay, walang break-break. Away lang, walang break-break. Okay? At saka, kailangan minamahal din natin yung imperfections ng mga partner natin at huwag natin sila masyadong sinasakal. Sabi nga nila, di ba, para daw yung mga buhangin sa palad natin, the more na hinihigpitan, lalong kumakawala. Oh, gusto nyo ba yun? At dahil dyan, maraming salamat sa pagnood ng videos ko sa channel to. Huwag nyo po akong kalimutang i-subscribe. Almira Shield at ang aking baby loves na si Norton Nolete at ang mga friends ko, Sir Francis Candy, Gandang Cara, Señorita Vashti, and all. And this is me saying, spread kindness. Bye-bye!